Magandang hapon sa lahat. And we are still continuing with a series of post-resurrection messages or post-resurrection work of our Lord Jesus Christ. And we'll just open our Bibles to the passage that we have read a while ago sa Acts 9. And yung message na to is a continuing message dugtong ng na-preach ni Pastor Kiwa kaninang umaga. And nung mid-morning worship service, pinag-aralan natin yung involvement ng ating Panginoong Hesus, yung kanyang pag-appear sa kay Saul or later sa kay Paul. And right now, pag-aralan naman natin kung paano ang ating Panginoong Diyos nag-appear kay Ananias. We should not get mistaken sa kay Ananias as marami kasing mga Ananias sa Bible. Ang unang papasok sa ulo natin is yung Ananias na asawa ni Sapphira. He is not the one. Yung sa Acts 5. He is not also the Ananias na high priest na pinasampal niya si Paul sa Acts 23. This Ananias was not also an apostle. Hindi siya apostoles kasama ng level nila ni John, ni James, ni Peter. But rather, he is just a disciple, ordinaryong disipulo ng Panginoong Hesus, miyembro ng iglesia. And ito yung sigurong yung all-knowing or omnipotence omniscience ng ating Panginoong Diyos, kung bakit si Ananias na isang simple lang na disipulo ang ginamit niya upang mag-minister kay San Pablo or sa kay Saul during that time na nabulag siya on his way to Damascus. Ang pinaka-tema ng ating lesson for today, sana ang makuha natin on the life of Ananias would be, si Ananias, ordinaryong disipulo, ordinaryong Kristiyano. Hindi siya, ang pag-minister niya kay Saul is not an official ministry. Hindi siya pastor na pumunta na inutusan ng Panginoon upang mag-minister kay Saulo sa time na bulag siya. These unofficial services ng Christians, ito yung ebidensya ng banal na espiritu na nasa puso ng bawat Kristiyano. You don't have to have an official designation sa church in order for you to minister. Hindi kailangan na miyembro ka ng talagang nakatatak ka na miyembro ka ng choir upang makapagkanta, makapag-minister sa mga gatherings ng mga Christians. Hindi kailangan na may official ka na tag na teacher of the word. Any Christian could teach the word, in season and out of season. So ito yung mga unofficial na mga ministro or ministry na binibigay ng Panginoon sa atin. Ito yung nakakadagdag ng beauty on the Christian life. And the genuine service of private Christians, walang official na mga names, these are valued and these are the evidence of the Holy Spirit na nasa puso natin. Well, sa pagsimula, alam natin na nabulag si Saul and he did not eat for 3 days. He was just praying. Tinawag ng Panginoon si Ananias to minister to Saul. So, ito ang unang verse na makita natin sa binasa natin is kinuha ng Diyos yung attention ni Ananias. Tinawag siya by his name, Ananias. Most of the time kung tayo tatawagin, ang ginagawa natin, nagpapabingi-bingihan tayo or nagpapatulog-tulog. Ken, tulog. Walang unwilling to respond to the call. Sa side naman ni Ananias, when he heard the voice of the Lord, he
readily opened himself and said, "Behold, I am here. O Lord, I am here, ready to listen to whatever you tell me to do." So, wala nang marami pang mga events na nangyari. Nag-utos kaagad ng Panginoon. Ang utos ng Panginoon sa kanya sa verse 11, "Arise and go into the street which is called Straight, and inquire in the house of Judas for one called Saul of Tarsus, for behold he prayeth." So, ang utos ng Panginoon, arise and go to Saul. Most of the time, ito din yung utos ng Panginoon sa atin when we ponder upon His Word. May mga inuutos yung Panginoon sa atin na dapat kailangan mag-respond tayo at saka mag-obey. On the case of Ananias, ito yung utos sa kanya na taking into account ng Diyos na mismo nag-utos. Ano to mission to na 100% yung rate of success. Alam mo yun, yung kay Bin Laden, planado na ng military yung capture nila kay Bin Laden. Pero nawalan pa sila ng isang chopper. Nawalan pa sila ng isang helicopter na sirap na sumabit pa sa pader. Saka ilang beses na nila ka-exercise ng kanilang mission, sumabit pa rin. Practically talagang sumabit yung tail ng helicopter sa pader at saka na mali yung landing area nila. But this is God speaking, God commanding. Ito yung mga mission ito yung mga utos na pag inobey mo 100% yung rate of success nito Diyos yung nag-utos. And beside that, ang Diyos na mismo nagsabi, puntahan mo si Saul, itong tao na to nagpipray. Mahirap yung yung utusan ka sa unbeliever or utusan si Ananias sa isang Saulo na pa siya, persecutor pa siya. At this time na na siya, nabali na siya ng Panginoon na broke na siya ng Panginoon, na break na siya ng Panginoon upang magiging humble siya. So, sinabi ng Panginoon, puntahan mo tong tao na to, puntahan mo si Saulo. Behold, he prayeth. And that speaks of yung puso ni Saulo at that time. It's an evidence of a converted sinner. He is no longer a persecutor of the Lord Jesus Christ. Nagpipray na siya But rather, he is a captive of God's grace. Alipin na siya ng biyaya ng Panginoon, subject of His love ng Panginoon. And dahil nagpipray siya, empty na siya sa loob niya ng mga dati niya pang hatred sa mga believers. At yun napalitan ng meekness and charity and whatever humility na binigay ng Panginoon sa kanya dahil sa encounter nila sa road ng Damascus. So, pinakita na ito ng Diyos sa kay Ananias. Actually, si Jesus yung kausap ni Ananias. If you look at your Bible, it's a red letter. So, si Jesus mismo nagkausap sa kanila. Nagkausap sa kay Ananias. Sabi ni Jesus, "Behold, he prayeth." Wala na sa kanya yung iniisip mo na dati niyang ugali na persecutor. Wala na sa kanya yung hatred towards believers. Ito din yung ang command ng Panginoon na to, o yung utos ng Panginoon, napapakita din kung anong klase yung nag-utos. Ano ba yung heart ng nag-utos? Basically, si Jesus yung nag-utos dito. So, makikita natin yung puso ng Panginoon. Isang persecutor ng church ng Panginoon, inutusan ni Jesus ng isang anak. Pakipunta kay Saul upang mapagaling mo siya, upang ma-feel siya ng Holy Spirit, upang mabaptize siya. Okay, so nakikita natin yung how gracious the mind of the commander, which is the Lord Jesus Christ. How pitiful is He sa pag-deal ng mga tao na repentant. And that's how gracious is and merciful is He towards Saul.
nag-care pa siya para sa isang tao na makasalanan, inutusan niya pang isang anak niya upang mag-minister sa tao na to. So that was the command of the Lord Jesus Christ. Arise and go to Saul. However, alam naman natin sa nabasa natin dito na nag-hesitate si Ananias. May hesitation siya eh. And that reminds us of us. Ananias reminds us of us. Nire-remind tayo na every time na mag-utos yung Panginoon, teka lang Lord, time first. Lord, di mo ba alam, gumanon si Ananias eh, Lord, hindi mo ba alam na parang binigyan niya pa yung Panginoon ng news flash? Dinagdagan niyang information ng Panginoon kasi baka, Lord, inuutusan mo lang ako dito, hindi mo alam yung ginagawa mo. Ito, Lord, ito yung facts, Ito yung tao na nag-persecute ng iyong mga saints sa Jerusalem. Ito yung tao na may dalang authority ngayon from the chief priests na pupunta dito sa Damascus and persecute all the Christians. Kasama ako doon. Ito yung tao na nagpe-persecute sa church mo, Panginoon. Okay, teka lang. Alam mo ba yon? Okay, usually we question God's decision or God's commands or God's directive sa atin na kung utusan tayo na towards what ministries we are going to take, what actions we are going to take. Okay? Ito yung hesitation ng bawat Kristiyano, hindi lamang si Ananias, ng bawat Kristiyano. It seems that sa utos ng Panginoon, hindi niya alam. May mga details siya na miss out. Sa utos ng Panginoon sa atin to go ye into the world para mag-minister and preach the gospel, yung Great Commission, parang may na-miss out yung Panginoon. Papuntahin tayo sa Thailand, parang may na-miss out yung Panginoon, hindi niya ba alam na pagano na lugar yon? Papuntahin niya tayo sa Israel, hindi niya ba alam na persecutor din yung mga Israelites sa mga Christians? Okay, papuntahin tayo sa neighbor. Hindi ba alam ng Panginoon ng neighbor ko, fanatic yon? We always make those kinds of sabihin natin, hesitation sa utos ng Panginoon sa atin. But eventually, alam natin na God is in total control sa lahat ng bagay na nangyari sa atin. And sa lahat ng inuutos niya, alam niya na yung dulo eh. Alam niya ng dulo. And God, on His merciful and gracious heart, hindi siya nagalit kay Ananias na anak niya. Rather, He assures him. Dinagdagan niya pa. And anong sabi niya sa verse 15? Dahil nagreklamo si Ananias, sa verse 15 sabi niya, but the Lord said unto him, go thy way, for he is a chosen vessel unto me, to bear my name before the Gentiles and kings and the children of Israel. So, ni-reassure niya pa uli, inutusan niya pa, puntahan mo siya because he is already a chosen vessel. Maganda nung word na vessel, palagi nating nakikita na sa mga verses on when we talk about the will of God. Itong vessel kasi, or lalagyan, or palagay natin paso, or vase, this is an instrument. This is a tool. Okay? When we say tool, ibig sabihin may gagamitan ka niyan. Or an instrument, ibig sabihin may gagamitan ka niyan. Hindi lang yan siya pang display. Okay? A vessel is a tool. A vessel is an instrument. A vessel is fashioned by a master creator. Okay? Kung anong shape ng vessel na yon, depende yan sa sa pattern. Kung paano niya shinape. Baka shinape niya na medyo maraming mga articulations, baka vase yan para sa flowers. Or kung malapad, baka lalagyan niya ng sinigang. Or kung mahaba man yan or anong klaseng shape, it will serve its purpose.
So it's a tool. It's created by the divine hand, God's hand. It was made for a purpose, for a divine purpose. So yan ang ibig sabihin ng vessel. Pinili ko na vessel si Saul. Okay, I assure you, pinili ko na vessel si Saul. Yan ang sinabi niya kay Ananias. And for us Christians, lahat-lahat tayo vessels. Kahit ang pag-minister ng Christian to another Christian, ito yung essence ni Ananias eh. Ministry of one Christian to another Christian. Whatever the Lord asks us to minister sa isang Kristiyano, ibig sabihin, i-mold natin yan siya eh, para mas lalo pa siyang magagamit. Para mas lalo pa siyang magiging ready sa whatever na purpose, divine purpose na binigay ng Panginoon sa kanya. And for Saul, it was a heavy purpose to bear God's name. And ang sabi pa ng Panginoon sa kay ipapakita ko kay sa anong version sa verse 16, ipapakita ko kay Saul kung anong mga bagay na dapat niya i-suffer dahil sa aking pangalan. Okay. I will show him how great things he must suffer for my name's sake. Puntahan mo siya kasi ipapakita ko sa kanya. Okay. This demands obedience on the part of Ananias. First, sabi ng Panginoon, I will show him, or I will show him. Paano makakita si Saul kung hindi siya i-minister ni Ananias? Bulag siya. So, first, there involves an obedience on the part of Ananias to lay hands on Saul para ma-restore yung kanyang sight. So, in order for great things to happen, small things need to be obeyed sa ubasan ng Panginoon or sa work ng Panginoon. When God calls us, there's an element of suffering. Palagi yan. Kung tatawagin ka ng Diyos sa isang ministry na ganito, sa pagtuturo, sa pag-evangelize sa ibang mga lugar, may kasamang ang utos ng Panginoon, may kasamang suffering, may kasamang kahirapan, pain, may kasamang struggles. Kahit sa pagtuturo ng Sunday school, it's as simple as teaching little kids. Pero ang involved dyan, i-follow up mo sila every week. Tingnan mo kung kamusta na yung kanilang mga napag-aralan sa Sunday. Kamusta ba sila? May struggle ba sila sa kanilang family? Okay, as a Sunday school teacher, you have to know that para alam mo how to deal with them sa next Sunday. Some of them are unattentive, hindi sila nakaka-cope up. Sabihin natin na, itong bata na to, matigas talaga yung ulo niyan eh. Not knowing na may mga struggles pala sa kanilang family at that point in time. So, Sunday school teachers and every CE teachers, kailangan na makilala natin yung ating mga estudyante. So, every command ng Panginoon involves suffering na fino-foreshadow forward, struggles and pains. Pero, para ma-enjoy natin itong utos na to or para mawala tong mga sufferings na to, kasi kung titingnan lang natin itong ministry, Sunday school ministry, tapos may struggles, kukunin pa ba natin? Hindi lang kaya ako mag-involve dyan. Choir. Kung magsali tayo sa choir, magpa-practice tayo Saturday afternoon. Family time namin yan eh. Huwag na lang kaya. Kung mag-Bible study tayo, dapat nasa bahay na ako, kasama ng aking mga anak, kasama ng aking family. Spend pang time sa ibang mga tao. This involves that sacrifice. Pero, as Christians, ang pinapakita ng Panginoon, you could only be free or you can have the freedom and enjoyment in life if you obey. Yan lang talaga yung sabi ng Panginoon. Ang mga pain na yan, ma-appreciate mo yan, madaanan mo lahat yan in obedience alone. For in obedience alone, that's the only way you can enjoy true freedom and God's abiding grace. Okay, inutos niyan eh, sasamahan niya yan sa iyong pag-struggle or sa inyong mga sufferings. So, eventually, sa kahuli-hulihan, si Ananias, he was able to be assured by the Lord na i-obey yung kanyang utos.
And Ananias came with a cheering message to Saul. Pinunta niya si Saul. Sinunod niya yung Panginoon. After yung deliberation nila na katiting lang naman, sinunod niya rin yung Panginoon. And ito yung kanyang message ang message niya kay Saul. Okay? Kasi na-brief na sila eh. May mission briefing na siya, si Ananias. Okay, ito yung gagawin mo. Ito yung mangyayari. Pinanaginipan ka na ni Saul. Okay. Si Saul naman, na-brief na rin ng Panginoon on his praying time, at saka hindi siya kumain ng 3 araw. Pinakita na rin ng Panginoon sa kanya sa vision na may taong nangangalang Ananias na pupunta sa iyo. So na-brief na silang dalawa. Okay, Ananias came with this message. He is to see again. Yun ang una. Sinabi niya, Brother Saul. Tinawag niya na brother si Saul eh. Okay, the Lord, even Jesus, that appeared unto thee in the way as thou camest, has sent me, that thou mightest receive thy sight and be filled with the Holy Ghost. So matanggap niya yung kanyang paningin muli. The same Jesus na nagbulag sa kanya, yung liwanag ng katotohanan ni Jesus na nagbulag sa kanya along the way sa Damascus. It's the same light na nagbigay sa kanya ng kaliwanagan, new powers of perception, nabuksan yung kanyang mata na may bagong outlook sa kanyang buhay. And parang lang yan eh, parang it reminds us of the verse 2 Corinthians 5:17 na if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, titingnan, kita mo, tingnan mo. All things are become new. So that's what happened to Saul at that time nung nilay hands siya ni Ananias. Number 2, ang una is ma-gain niya yung kanyang sight. Yung number 2 is ma-feel siya ng Holy Spirit. Okay, ito yung struggle ni Paul during that time na for 3 days na naghihintay siya kay Ananias. Ito yung struggle niya, naglalaban yung isip niya ngayon. Nagpakita yung Panginoon sa kanya. Now, ito yung time na i-review niya yung kanyang mga principles na kung saan siya nabubuhay. Yung mga paniniwala niya. Yung old system niya, dapat niya ibaliin ito, tanggalin niya sa kanyang sarili. Ang kanyang zeal sa pag-persecute sa mga saints kasi akala niya yun ang nakakapli sa Panginoon. Dapat tanggalin niya sa system niya. Yung kanyang hatred towards Christians, dapat tanggalin niya yan. And that emptiness, hindi yan ang emptiness na yan sa sarili niya, it should not remain empty. It should be filled with something else. And that is where the indwelling and the incoming Holy Spirit magsistay sa kanyang puso. The same din sa ating mga sistema natin, yung mga belief systems natin. Kung natin yan, tanggalin natin yan, dapat may ipalit tayo, which is godly beliefs. Kasi magiging void yan eh. Kung may mga bagay tayo na dapat i-give up, hobbies na dapat i-give up natin dahil hindi nakakapli sa Panginoon, dapat palitan natin ng may ipalit tayo, godly hobbies. Mga songs na kinakanta natin na hindi nakakapli sa Panginoon, tanggalin natin yan. Hindi na tayo makinig sa mga music. Lang tayo. Hindi, papalitan natin yan ng godly music. Okay, you have to fill that void. At ito yung nangyari kay Saul. Tinanggal niyang old system, belief systems niya na hindi nakakabigay ng kalwatian sa Panginoon. Pinalitan niya ng godly belief systems, and pina-feel niya yung kanyang ang Holy Spirit nag-fill sa kanyang or nag-indwell sa kanyang puso. And then lastly, binaptize. Eventually siguro si Ananias din yung nagbaptize sa kanya. Although na sa verse na to, sabi ng Panginoon, and Ananias, sa verse na to,
And immediately there fell from his eyes, as it were, it had been scales, and he received, and forthwith arose and was baptized. Hindi sinabi kung sino nang baptize siya, pero most likely si Ananias yung nagbaptize sa kanya at this time. So baptism, he was able to see, he was able to be filled with the Holy Spirit, and he was baptized. It's a close of an era or a part of his life. Linubog siya, and then it opens up another era in his life pag pag angat sa kanya sa tubig. And that is the essence of putting in or putting on Christ. Put off the old man, put on the Lord Jesus Christ. Okay, so yan ang message ni Ananias sa kanya. As we scan yung salita ng Panginoon sa Acts dito, we will never hear of Ananias after that. Short lang ministry ni Ananias. But this short ministry ni Ananias nag-prepare sa ministry ni Saul na napakahaba. Okay, so it's a reminder for every Christians na whatever ministry, whatever help, whatever good thing you could do sa mga believers sa household of faith or kahit sa mga unbelievers, ano lang yan kahit gaano man niyang kaliit, alam natin na gagamitin niya ng Panginoon. Like for the instance of Ananias. Maliit lang ministry niya. Pero natulungan niya yung isang tao na napakahaba ng ministry, napakaraming Bible books sa New Testament yung kanyang nasulat. Napakaraming lugar yung kanyang napuntahan sa kanyang mga missionary journeys. At napakaraming tao yung naligtas. All because may isang tao na si Ananias nag-obey sa Panginoon to lay hands on him so that he will receive his sight, so that he will be indwelt by the Holy Spirit, so that he will be baptized into the body of the Lord Jesus Christ at magminister sa ubasan ng ating Panginoong Diyos. Kaya yan ang story ni Ananias sa gabing ito. Let's pray. Panginoong Diyos, nagpapasalamat kami na you are using everyone sa iyong mga kaanakan, whatever capacity we have, whatever gifts, how small they are, you are using them in your work. At nagpapasalamat kami, Panginoon, na walang isang Kristiyano na ma-left out sa mga ministries na pinagkatiwala mo sa amin. It's all a matter of opening our hearts, accepting you, Lord, accepting your commands, being sensitive to whatever you say in your word, para kami, Panginoon, ay magamit sa inyong malaking trabaho. And by the example of Ananias, we pray, Lord, that ang aming puso ay ang maglingkod sa inyo, hindi maghanap, Panginoon, ng place, ng official tag, or ng official na mga position sa church, but rather see that ang aming ginagawa, Panginoon, is in obedience of whatever you command us to do. Kaya nagpapasalamat kami, Panginoon, sa story ng isang Kristiyano na nag-obey. Amin, panalangin, Panginoon, din na kami ay magkaroon ng ganitong puso, mag-obey sa inyo, makinig sa inyo sa iyong mga sinasabi sa iyong salita. Kaya nagpapasalamat kami sa opportunity na ito, Panginoon, na mapag-aralan namin ang isang lesson na ito. Patuloy namin, Panginoon, look forward ang iba pang mga lessons on how the Lord Jesus Christ and His post-resurrection ministries have influence or have touched the lives of many people in the Bible. Pati na rin kami, Panginoon. Salamat sa pangalan ni Jesus, naming Diyos at tagapagligtas. Amen.